Sa lawak na 70,000 ektarya, pinakamalaking lawa sa Pilipinas at pangatlong pinakamalaking tubig tabang na lawa sa Southeast Asia, ang Laguna de Bay. Mahalaga ito para sa irigasyon, pangingisda at supply ng tubig sa mga bayang nakapaligid sa lawa. Sa nakalipas na mga taon, pinag-aaralan na rin itong mapagkukunan ng supply ng enerhiya, gaya ng floating solar project na ito. Kapag nag-operate sa 2028, tinatayang lilikha ng aabot sa 2.57 gigawatts na kuryente. 2018 pa nang simulang pag-aralan ng proyekto na sasaklaw sa 2,000 ektarya ng lawa sa bahagi ng Calamba, Santa Rosa, Cabuyao, Los Baños, Bay, Victoria, Pila, Santa Cruz, Lumban, Kalayaan at Paete. 3 kumpanya ang nabigyan ng kontrata na iginawad ng Laguna Lake Development Authority o LLDA, isang ahensya sa ilalim ng DENR. 6 na taon na nakalilipas matapos simulan ang pag-aaral sa floating solar project. Pero patuloy pa rin itong tinututulan ng mga maliliit na mangingisda dito sa Laguna Lake. Nangangamba raw sila sa ibubungan nitong pagkasira sa kalikasan at kabuhayan ng higit 8,000 mga mangingisda at 2,000 aquaculture industry operators sa lugar. Liliit ang aming pangisdaan, liliit din ang kita, lalaki ang gastos dahil sa gusalina. Kasi po, imbis na direkta kami pupunta sa aming direksyon, liligoy pa kami ng 1,000 ektarya. Hindi kami nakakasiguro kung gaano katibay ang solar na yan. Hindi namin alam kung yan ay aming madisgrasya, mabangga, maaksidente namin. Maaapektuhan din daw ng nakalatag na solar panels ang kalidad ng tubig at balanse ng kalikasan ng lawa. Haharangin daw kasi nito ang pagtama ng sinag ng araw sa katubigan. Hindi naman talaga affected yung mga fish pen operators and fish cage operators natin. Ang pinaka-affected talaga dito ay yung mga nag-open fishing since liliit or malilimitahan yung lugar kung saan sila makakapangisda. Nagkaroon naman daw ng konsultasyon sa mga mangingisda noon at may nakaplanong solusyon naman daw para sa kanila, sabi ng LLDA. Magtatayo ng parang hatchery or breeding ground cages dun sa ilalim para makapaglagay ng fingerlings, and once na ready na for harvest and fully grown na yung mga isda, pakakawalan siya for benefit din para may mahuli yung mga nag-open fishing natin. Pero di raw tiwala dyan ang kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya. Itinanggi rin itong nagkaroon ng konsultasyon sa fisherfolk stakeholders ang naturang proyekto. Walang katotohanan na mayroon naganap na consultation. Wala kami nakitang negative na malasakit sa aming mga mangingisda. Sila pa nga raw ang mismong nag-request ng dialogue sa LLDA nito lang July 3 na sinabayan na rin ang pagprotesta ng grupo laban sa floating solar project. Paglilinaw ng mga mangingisda, Kinikilala namin yung kahalagahan ng energy transition, pero dapat walang kabuhayan na maaapektuhan, lalo na yung mga mangingisda. ayon sa LLDA, magpapatuloy ang pag-aaral at pilot testing ng proyekto hanggang makamit ang pinaka-epektibong mekanismo na magbebenepisyo sa lahat. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Bagamat sa ngayon wala, pero nasa